charger. Kasi yung charger, pag tinusok mo yung yung isang component na i-charge mo, tinutusok pa para kumonek yung negative and positive. Pero sa wireless po, pinapatong lang. Kasi magkikreate po yun ng magnetic. So nagkaroon ng magnetic, magkakaroon ng output yung magnetic ng cellphone. So kahit di mo pa nabubuksan yung iPhone, alam mo na sa sarili mo na meron siyang inductor doon sa likod. Meron siyang winding sa loob. No, na na-attract doon sa magnetic charger, na wireless charger, na kapag pinatong mag-charge. Ganon din po si transformer. May tanong po mga sir? Paano i-tester yan, master, pagka good or bad na? Ang pag-tester po ng isang transformer, dapat po ito ay may continuity. Ito ay may continuity. Ngayon, kung ohms, sa ohms din talaga siya. So, pero kung mabasa mo siya na yung pag tinester mo siya na-reading mo ay kilo ohms na, bad na po yun. Dapat po yan ay ohms lang. No? Ohms lang po kasi windings po yan mga sir. Kaya lang, magkakaiba sila ng ohms. Depende sa pagka-rewind niya. No? Ganun po yun mga sir. Kung yan ay maikli lang, no ohms. Pero ito, bigyan ko kayo ng tip. No, tip. No? Kung ano po yung mas mababang ohms, yun po ang input. No? Yun po ang input. Kung ano po yung mas mataas na ohms, yun po ang output. Sa pag-check ng transformer, ganun po mga sir. Kasi alam naman natin na yung sa 220 ay makakapal yung windings na ginamit. Yung dito naman sa output niya ay mas manipis para magkaiba ng output. Ito po ay step down transformer. No? Meron din pong tinatawag na step up transformer. No, step up transformer, magkaiba po ng windings yun. Magkabaliktad po yun mga sir. Magkabaliktad po yung windings nun. No, mas malakas yung mas malina yung sinusuplayan ng 220. Tapos yung mas malakas na windings, mas makapal, yun po yung step up. No? So ganun po nila ginagawa yun. Step up and step down. Ito po yung step down, magkaiba po ng windings, mas manipis po yung sa kabila. Dito po ay mas makapal. Po mga sir, depende po yan sa nagre-rewind. No? May mga formula po yan. Paano kayo makakapag-rewind yan? Tanong po mga sir, ngayon ako naman magtatanong. Kailangan ko po kayong tanongin. Required po na tanongin ko kayo para po ma-remind sa inyo. No? So ngayon, tatanong po ako kay Sir Edgar. Sir Edgar. Open ba si Sir Edgar? So, open niya ito si Edgar. Sir Day. Sir. May tanong po ako, Sir Day. Ang tanong ko po, sir. Ano po ang trabaho ni transformer sa isang PCB board? Ba't gumagamit ng transformer? Sa akin yung tanong, sir. Apo, Sir Day. Bakit gumagamit ng transformer, sir? Apo, sir. Bali, sir, yung trabaho kasi ng transformer is to step down yung voltage. Yun yung maglalagay ng 220 to 12 volts. Kaso AC siya. Para maging DC siya, kailangan niyan dumaan sa rectifier bridge para maging DC. Very good, sir. Ganito po, sir. Ito, tandaan natin na yung isang PCB board, kung ang requirements niya lang ay 12 volts, no, kung 12 volts ang requirements niya, no, so kung 12 volts lang, ginagamitan talaga ng transformer. Ang tawag po dyan sa ganyan schematic ay linear power supply. Linear po, hindi po siya SMP. Yung SMP, tatalakayin natin yan, pero kailangan pa natin mahabang bala para maintindihan yung SMP dahil napakahirap po. No? Mahirap din po i-explain, mahirap din po maintindihan. So dito muna tayo sa linear power supply. Ngayon, ito po mga sir. No, ang next natin, yung regulator. Ano ba si regulator? Ano ba yung trabaho ni regulator? No, bakit kailangan natin ng regulator? Okay?
Ano po tayo mga sir yung subject natin ngayon is apat. Yung apat na yan, magtatanong po ako na magtatanong mamaya dyan. No, mas maganda po, maintindihan. Normal lang po na dapat ako magtanong para lang tayo nag-aaral sa school. Tinatanong yung mga estudyante, no, kung may natututunan ba, para alam ko din kung natututunan ba o hindi. Kung hindi, kaya ko i-follow up. Mapapollow up ko. No, may pa-follow up ko na maintindihan natin yung bawat subject. Maganda po yan mga sir. Maganda yung himay-himay lang para ma-master natin mga sir. Ngayon, siguro regulator po, no, siguro mapapaisip kayo, no, yung transformer step down. Sa regulator po, nagre-regulate po. No, nagre-regulate po yan. Kung ang regulator mo is para sa 5 volts, ay i-regulate niya yan sa 5 volts. Halimbawa, for example, nag-supply ako ng 12 volts. 0.05. Na-topic na ho ba natin yan mga sir, di ba? Hindi pa po. Oo. Ganito po mga sir. Si regulator po, meron po yung tatlong paa. No? So, yung regulator na yan, depende po sa klase yan, depende po sa model ng IC yan, kung saan ang input, saan ang output. Hindi po pare-parehas yan. No, meron ding variable na regulator. Yung variable, dumidepende sa input yan. No? Kung ilalabas niya, halimbawa, regulator na 3.3, no? Regulator siya na variable. Kung ang output, ang input mo sa kanya ay 7, maglabas siya ng 3.3. Halimbawa, nag-input ka ng 5 volts, ang ilalabas niya ay 1.7. No? So, iba-iba po, no, ang klase ng regulator, hindi lang po isang klase yan. Pero pare-pareha sila ng trabaho. Ngayon, si regulator po, ang itsura po niya ay para po siyang transistor. No? So, sa madalas na ginagamit na code, kung yan ay pang 5 volts, 78 to 5 volts, no? No, pero hindi 78 yung input niyan. Hindi niya kaya yung 70, masyado pong mataas yan. Kung 7805 yung code niya, no, meron din pong 78 12 and 78 15. No? So, kung ako ay magsusupply dito kay regulator, ilinawin natin yan mamaya. Himahimahin ko lang. Regulator, no, ito yung out. Sa isang regulator, merong out at meron ding in. Kung wala kang in, wala kang out. Okay? So, ito yung positive linyada niya. Ito yung positive. Tapos ito yung positive na out. Positive in, positive out. Tapos ito yung zero, no? Yung negative niya. Okay? Now, so pagtetest ka niyan ng live, no, live, siyempre ito yung negative mo. Siyempre, negative rad mo sa negative. Tapos yung positive rad mo sa positive. Kung voltahe yan, DC check mo. Mag-set ka sa tester mo ng DC check. No, so ganyan mo siya check. Check mo yung input, check mo yung output. Yung output po niyan, dahil 7805 yung IC na nakasulat dito, kasi nakasulat yan 7805. Kung nakita mong ganun yung code, dapat ang output niya is 5 volts. Dito po, ang kaya niyang i-handle, kasi ganito po yung datasheet niyan mga sir. Kung gusto mo malaman yung maximum input ng isang regulator, meron din po yan sa datasheet. No? Ito ko sa inyo yung maximum input. Minimum 4.85 millivolts. Saan na yun? Parang labo naman dito. Hanggang 14. Hindi. Ito load regulation.
No, so, sa 7805 po, Kia, ayan, Kia 7805. Tama ba? Kung sa 10 ka, junction 25C. No, so, ang maximum niya is 14 to 25 lang, no? Opo, 25. 25 po ang maximum input niya, mga sir. No, so hindi ka pwedeng tumaas doon. Pag tinaasan mo po yun, sir, ginawa mo 35, no? Ginawa mo 35 volts, no? Pwede pong masira ang isang regulator. No, so ang maximum niya lang po ay 25 to 14. Ay po, mga sir, no, yung input niya, no? Pwede siya masira pag lumagpas ka sa 25 volts, no? Para ma-regulate na 5 volts. Ngayon po, ganito po nag-work yan. Ito ay linear power supply. No? Kung mapapansin ninyo, yung kanyang transformer naglabas ng AC, i-convert into DC para magkaroon ng polarity. Ngayon, yung polarity niya, pumunta kay capacitor. Yung negative niya pumunta kay capacitor. No? So natalakay na natin yung electrolytic capacitor. No? Ang trabaho po niyan, para ma-maintain po yung output ng ating rectifier, no? Kasi pagka niload mo na to si regulator, no? Tapos may mga nakatap na dyan, nakatap na si relay, nakatap na si LED light, then kahit sino nakatap dito sa mga voltahe na nangangailangan, no? Pwede pong mag-drop yung 12 volts natin. No? So, gumamit po ng capacitor para maging pure DC po yan, mga sir. Para maging stable yung kanyang DC output. No, so kasama si capacitor dyan pagdating sa mga ganyan. Then ito po yung kanyang schematic diagram ng 7805. Ganyan po yung tsura ng isang regulator. No? No, so ito yung input niya. Napansin niyo 12 volts po yung in-output nito, no? 12 volts yung in-output niya rito. Then in-input dito lumabas ay 5 volts positive. Ngayon, dito naman kay 7809, si 7809 kasi, ang output niya kasi ay 9 volts. No, so nag-input dito ng 12 volts, no, lumabas dito ay 9 volts. Yun po ang trabaho ni regulator. No, so 12 volts lang in-output ni transformer, pero nakakuha ka ng 5, 9, at saka 12. Ngayon, dahil 12 to, 12 po ito yung nandito sa capacitor, ba't gumamit po ng regulator? No, ganito po yan. Pag tumaas kasi yung voltahe, biglang nagbago ng output to si transformer, naging 14,